Mga kaboses, kung akala natin ang may hawak ng kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte o ang prosecutor ng kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC ay mga dayuhan. Ngunit iba po yung sinabi, isiniwalat po ng abogado ni former President Rodrigo Roa Duterte. Hindi naman pala, mga kaboses, ICC ang prosecutor ng kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. But, mga kaboses, magugulat kayo dahil ayon po sa kanya, ang mismong prosecutor po ay si Presidente Bongbong Marcos Jr. Ayun mga kaboses, isang napagandang araw po sa ating lahat. Ngayon pong araw mga kaboses, tatalakayin po natin ito pong isang napaka-importanteng usapin po ngayon mga kaboses, medyo talagang nagulat mga kaboses yung mga tao, dito po sa isiniwalat ni Attorney Kaufman, mga kaboses. Bakit ba? Sino bang hindi magugulat mga kaboses, Ayon po kay Attorney Kaufman na si PBBM pala, Bongbong Marcos Jr. ang nasa likod talaga ng ICC case ni Duterte. Mga kaboses, mamaya pakinggan po natin ang statement po mismo ni Kaufman. Makasabihin nyo mamaya mga kaboses na fake news tayo. Mismo si Kaufman po nagsabi, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. umano ang tunay na prosecutor sa ICC case ni former President Duterte at ginamit ang kaso bilang bahagi raw po ng kanyang kampanya. Ayon kay Attorney Nicholas Kaufman, again mga kaboses, sinabi ni Kaufman na nasa mabuting kalagayan ngayon si former President Rodrigo Roa Duterte at tiwala sa pinapakitang depensa ng kanyang mga legal team daw po. Mga kaboses, ibinunyag din ni Kaufman na naaapektuhan talaga ng US sanction si ICC Chief Prosecutor Karim Khan. Mga kaboses, kaya Deputy Prosecutor na ang namumuno sa kaso. Dagdag ni Kaufman, tanging si Marcos lang ang maaaring tumulong para maibalik si Duterte sa Pilipinas, ngunit kailangan pa rin ng diplomatic coordination sa isang willing state, mga kaboses. Ayon po yan sa baliulat mula sa One News, mga kaboses. So ngayon, play natin itong video, interview mga kaboses kay Kaufman. At after po nito, magbibigay po tayo ng komentaryo, mga kaboses. How should the Philippine government deal with this, knowing the ICC is being questioned and the US is against it? Well, let's start with the last question. I think that the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over here to The Hague. He's the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. Now, ayun, mga kaboses. Yun yung nasabi ni Attorney Kaufman, na ang prosecutor ay nasa Maynila, nakaupo sa kanyang palasyo. Mga kaboses, ibig sabihin ba nito na talagang si Presidente Bongbong Marcos Jr. ang talagang may pasimuno, mga kaboses, At talagang siya po ang nagtraidor sa dating presidente ng bansang Pilipinas. Mismong abogado na ni former President Duterte yung nagsabi, na ang tunay na utak talaga sa likod ng International Criminal Court case ni former President Duterte ay si Bongbong Marcos Jr. mismo. Ating presidente na anak ng isang diktador, nagpakilalang maka-Pilipino, mga kaboses, ngunit siya po ang nagtutulak ng kaso laban sa kanyang sariling kababayan. At nilagay po doon sa banyaga na hukuman itong si former President Duterte. Ang worst pa dito ay ginamit raw ni Marcos
ito pong ICC case bilang bahagi raw po ng kampanya, ngunit hindi nagtagumpay, di ba? Kaya siguro, no, yung mga ginagawa niya ngayon, mga kaboses, no, ay, or siguro, no, na-realize na niya ngayon, mga kaboses, na talagang walang epekto yung kanyang pinaggagawa, mga kaboses. Ha? Ngunit hindi po talaga maitatago ang katotohanan, no? Lalabas at lalabas ang katotohanan, mga kaboses. Alam po ng mga tao di ba? Alam ng mga tao, alam ng mga Pilipino kung sino talaga yung tunay na may malasakit sa bayan. Kaya kahit anong pag-uusig, mga kabos, ang gagawin ng Administrasyong Marcos laban sa mga Duterte, hindi po tatablan. No? Mga kabos, ito ang bigat ng akusasyon na ito no? Nilagay nila sa dahig si former President Duterte, no? May impeachment complaint si VP Sara para lang sa kanilang interes sa kampanya, mga kabos. Ngunit ano nangyari? 'Di ba? Palpak lahat. Kasi pinipilit nila talaga, mga kabos, nasiraan yung kabila para sa kanilang political na interes. Which is, alam naman sana nila, mga kaboses, na yung mga tao ay mahal na mahal po ang mga Duterte. No? Kaya yan tuloy, no? Imbis na bumango sila, no? Dahil sa ginawa nila, mga kaboses, sa mga Duterte, ay mas lalo po silang lumugmok. Tingnan natin. Sino ba yung stress na ngayon, di ba? Si Presidente Marcos. No? Biglang nag-declare na magpa-courtesy resignation sa kanyang mga gabinete. Hindi na niya maintindihan, mga kabos, kung bakit bagsak ang performance. No? Pinapakita na naman niya sa mga tao na talagang gumagalaw siya laban sa mga katiwalian. No? As if pinapakita niya sa mga tao na nag-function talaga siya at sinisita niya yung mga gabinete na walang ginawa kundi ang magpakatamad at hindi nagtatrabaho, as if lang yon. Gumagawa na naman ng ibang hakbang para budulin ng mga tao, mga kaboses. No? Kasi sobrang stress na po niya. While si former President Duterte po, mga kaboses, ay nananatiling matatag at kalmado at buo ang tiwala sa kanyang legal team. No? Mga kaboses, isa na namang political maneuver ang ginagawa ng Malacanang para sirain ang kanyang pangalan, mga kabos, at gawin itong pang-display sa international stage. Kasi yan talaga yung plano talagang sirain yung mga Duterte. Pero paano mo nga masisira, mga kabos, kung mismong mga tao, mas malakas po ang kapangyarihan ng taong bayan. Mismo ang mga tao, alam nila, no? Kung sino ba yung karapat-dapat nilang suportaan na leader, mga kaboses, no? Si ICC Chief Prosecutor Karim Khan po, kung matatandaan po ninyo, apektado po siya sa US sanction, kaya hindi po siya makakapagpapatuloy, mga kaboses, sa paghawak ng kaso ni FPRRD, no? Kasi po, ultimo, no? Yung prosecutor ay humaharap po sa mas malalang kaso. Sexual misconduct pa. Tingnan mo, kapwa mo Pilipino, pinapaimbestigahan mo sa banyaga na ultimo sila, mga kaboses, ay hindi natin dapat, no, pinagkakatiwalaan. Kasi mismong sila nahaharap din sa mga kaso. Nahaharap sa mga masasamang gawain, mga kaboses, mga hindi ka nais-nais, no, na mga kaso, mga kabos, gaya ng sexual misconduct. Kala mo kung sinong malinis yung mga taga-ICC? Ang katanungan natin ngayon, mga kaboses, bakit parang mas interesado pa ang mga Malacanang, no, sa pagpapatuloy ng kaso kaysa sa pagprotekta, mga kabos, karapatang pantao ng kapwa nating Pilipino? Malinaw po ang sinabi ni Kaufman. Kung talagang gusto ni Marcos na ibalik si Duterte sa Pilipinas at ipagtanggol ito, kayang-kaya niya po. No? Yung sinabi po ni Attorney Kaufman, mga kaboses, na merong gagawing diplomatic coordination sa isang willing state
mga kaboses, no? Merong coordination, diplomatic coordination. Kayang-kaya po ni former President Duterte, ni Presidente Marcos sa pauwin si former President Rodrigo Roa Duterte kung gugustuhin niya. Ha? Ang tanong, gugustuhin ba niya? O mas gusto niyang patayin ng tahimik ang ligasiya ng mga Duterte para tuluyang mapasakamay ang kapangyarihan? Itong kaso na ito, mga kaboses, ay hindi talaga ordinaryong kaso lang, no? Isa itong tahasang pagtataksil sa laala ng isang lider na lumalaban po sa droga, kriminalidad at katiwalian. At ang pinakamalungkot dito, mga kaboses, alam nyo kung ano? Ang kalaban niya ngayon ay hindi dayuhan, kundi ang nakaupo mismo pala sa palasyo ng Malacanang. Gaya na sinabi ni Attorney Kaufman na ang tunay na prosecutor ng kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte ay ang nakaupo sa palasyo nasa Maynila, mga kaboses. No? Masarap ang buhay. Walang iba. Sino bang nakaupo sa palasyo? Si Presidente Bongbong Marcos Jr. Ano yung reaksyon ninyo dito, mga kaboses? Opinion ninyo at inyo pong suggestion. Paki-comment po sa baba, mga kaboses. At para kailangan natin makialam di ba? Para makita natin yung reaksyon ninyo kung ano ba yung pananaw ninyo regarding sa issue na ito, mga kaboses. Paki-subscribe na rin, no? Like and share, mga kaboses, sa atin po nga YouTube channel. Pati paki-hit na lang din po ng notification bell para updated po kayo sa lahat po natin ng mga kaganapan sa atin po nga bayan, mga kaboses. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako po si Kaboses Wins at ito po ang Standpoint Analysis. God bless po sa inyong lahat and bye-bye!